Fourth quarter na, pero humantong pa sa rumble ang basketball game sa pagitan ng dalawang barangay sa Coronadal City. Ang tila yakapan ng dalawang players sa magkabilang team, pisikalan na pala. Sumama sa gulo ang iba pang mga player pati mga supporter. Hindi na itinuloy ang laro. Wala pang pahayag ang mga organizer ng paliga. Magkahiwalay na insidente ng karahasan sa mga kabataan ang naitala sa Davao City. Patay ang isang lalaking 17 anyos na hinampas ng 2x2 habang kinuyog naman ng grupo ng mga kabataan ang isang estudyante. May report si Argel Relator ng GMA Regional TV. Pauwi na ang estudyanteng ito mula sa paaralan sa Davao City ng Cornerin at Bugbugin. Ilang saglit lang, kinuyog na siya ng iba pang kabataan. Tumakas sila nang sitahin ng isang residente. Pagtayo ng biktima, iika-ika siyang naglakad palayo. Adto na ko diri nagdugo-dugo naman. Unsa ang gigamit sa mga Nakils. naktas ang gamit? O pan, butik. Tukoy na ng pulisya ang isa sa mga gumulpi habang patuloy na kinikilala ang mga kasama nito. Hindi pa malinaw kung mga minor de edad din sila. Kasagaran man gud diri halos sa kasimana na ijoy mahitabo nga gubot. Kasagaran estudyante. Unta ka nang naay magrubing diri pirmi. Ay magrubing para hadlok man na sila. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nakahandusay naman sa kalsada ang 17 anyos na lalaking ito nang datnan ng mga otoridad sa Barangay Kalinan Proper, Davao City rin. Hinampas kasi siya ng 2x2. Batay sa investigasyon, nangyari iyan sa labas ng isang bar kung saan nagpunta siya at isang kasama niya. Nag-iinuman sa labas ang dalawang suspect na humampas sa kanya. Gisumbag ni nga suspect sir na sa mga biktima. Motong kitabangan siya sir ug kanang puspo sa 2x2. Hindi pa malinaw ang dahilan ng alitan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga kaanak na nasawing biktima. Hawak na ng pulisya ang dalawang suspect na sasampahan ng reklamong murder. Argel Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Food security emergency sa bigas na dineklara ng Agricultural Department. Alinsunod daw ito sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council sa gitna ng pagsipa ng presyo ng bigas. Sa bisa ng Food Security Emergency Declaration, maaari nang i-release ang buffer stock ng bigas na nasa National Food Authority o NFA para pahupain ang presyuhan at iyaking may sapat na supply. Multang nakalap ng gobyerno mula sa mga di dapat dumaan sa EDSA busway nitong Enero umabot sa lagpas 7 milyong piso. Kanina hinuli ang isang rider na sumemplang pa habang tinatakasan ng mga otoridad. May hinuli ring isang taga-LTO at isang pulis. Dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na itinurong utak ng pagpaslang kay dating PCSO official Wesley Barayuga inireklamo ng murder at frustrated murder. 5 pang dawit ang inihabla. Sina Garma at Leonardo nauna nang itinanggihan sa pagdinig ng House Quad Committee. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong na lagyan ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang karneng baboy sa Metro Manila matapos sumipa ang presyo nito sa 480 pesos kada kilo. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mahal ngayon ang baboy sa NCR kahit mababa ang farm gate price. Hindi tulad ng presyuhan sa probinsya. Pinag-aaralan na yan ng Department of Agriculture. Sa datos ng DA nitong January 20 to 25, tumaas ng halos 17 pesos ang average price ng kada kilo ng kasim at mahigit 35 pesos naman sa liempo. Tingin ng kagawaran, may nananamantala kaya mahal ang karning baboy sa NCR. Hulikam ang magkahiwalay na disgrasya sa Iloilo. May 2 namatay sa banggaan ng taxi, truck at jeepney. May nasawiring mag-asawa sa motorsiklo na bumangga sa truck. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tumadaan sa kurbada sa Iloilo City ang truck na yan nang salpukin ng motorsiklo. Galing sa kabilang lane ang motorsiklo na napunta sa linya ng truck kaya nagkasalubong. Nasawi sa ospital ang mag-asawang sakay ng motorsiklo matapos mapuruhan sa ulo. Ginagamot naman sa ospital ang 5 taong gulang na apo ng mga biktima na nakaupo sa gitna ng mag-asawa ng maaksidente.
Ayon sa ina ng babaeng biktima, galing ang tatlo sa pagtitipon sa isang beach sa bayan ng Leganes. Ikinustodiya ng pulis ang driver ng truck pero pinalaya agad matapos magkaareglo ang dalawang panig. Hindi kita maka-aristo sang driver kay tiara saya sa iya right of way sang natabong aksidente. Sa bayan naman ng Santa Barbara sa Iloilo, pa-U-turn ng bus na yan nang banggain sa likod ng taxi. Napaabante ang bus at nahagip ang likod ng dumadaang jeep kaya tumilapon ang nakasabit doong pasahero na kanyang ikinamatay. Isinugod sa ospital ang taxi driver pero binawian din ng buhay. Ginagamot naman ang dalawang sugatang pasahero ng jeep. Hawak ng mga pulis ang mga tsoper ng bus at jeep. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadakip ng NBI ang isang suspect sa pangahalay na nagbaril pa sa sarili. Pinatay naman at ninakawan pa ang isang senior citizen sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ang spot report ni Lou Ann May Rondina ng GMA Regional TV. Hulikam sa Antipolo City ang pagbaril ng isang security guard sa kanyang kabaro. Ayon sa investigasyon, uminit ang ulo ng suspect matapos malit ng dating ang kasamahan. Madalas daw itong pag-awayan ng dalawa. Ayalitan po kami. Dala po ng galit, pati sa mga pagbabanta niya sa akin, pati sa pamilya ko. Humingi ng tawad sa pamilya ng biktima, ang suspect na nahaharap sa reklamong homicide. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, natagpo ang patay na may sugat sa lieg ang isang babaeng negosyanteng edad 60 na po. Natangay rin ang aabot sa kalahating milyong pisong kita ng biktima pati ang kanyang sasakyan. Person of interest ng pulisya, ang pamangkin ng biktima na kasama niya sa negosyo. Bukod na nawala siya matapos ang krimen, may ebidensya raw ang mga pulis na mag-uugnay sa kanya. Based sa affidavit nga i-execute aning ato ang witness kaniyang half-sister nga nakadungog siya lagubo sa taas. Prior siya na istorya niya igsuon nga padung lakaw. Sa Cebu, nahuli cam sa body cam ng operatiba ng NBI ang pagtugis sa lalaking suspect sa ilang ulit na panghahalay sa kanyang minor de edad na stepdaughter. Nakatakas ang suspect at bumalik sa kanyang bahay. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagbaril sa noo ang suspect pero nang madakip, dinala siya sa pagamutan at natanggal ang bala dahil hindi masyadong tumagos. Anya, umamin ang suspect. Inihahanda na ang reklamo sa kanyang qualified rape in relation to Anti-Child Abuse Act. Ang biktima naman, hawak na ng lokal na DSWD. Lou Ann May Rondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Queening and winning si Queen Bee Beyonce na for the first time ay nakuha ang Album of the Year sa 67th Grammy Awards para sa kanyang hit album na Cowboy Carter. Historic win naman ang Best Country Album niya as first black woman to win a country Grammy in 50 years. Record at Song of the Year ang kantang Not Like Us ng rapper na si Kendrick Lamar na may 5 Grammy wins. Si Sabrina Carpenter panalo ng Best Pop Vocal Album at Best Pop Solo Performance. Si Chappelle Rowe naman ang winner ng Best New Artist. Si Shakira ang Best Latin Pop Album at si Doechii sa Best Rap Album. Nag-perform sina Bruno Mars at Lady Gaga na nakuha ang Best Pop Duo Group Performance Award. May tribute din sa Los Angeles firefighters na pinalakpakan sa red carpet. Kasabay ng Grammys. Inilabas na ni Lady Gaga ang kanyang newest single, Abracadabra. Kasama ito sa album na Mayhem na i-release next month. Barbie Forteza tries tennis. Nag-enjoy daw siya pati ang kalaro niyang si Eugene Domingo. Magsasama ang dalawa sa isang pelikulang mapapanood sa isang streaming platform. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Sa mga high school student na nais mag-aral abroad, alok ngayon ng Singapore ang ASEAN Scholarship para sa mga nag-aaral sa grade 9 pataas. Makatutulong daw itong bigyan ng mga Pinoy ng world-class and holistic education at exposure sa mga oportunidad sa ibang bansa. Nitong isang taon, 19 na Filipino high school student ang mapalad na nakakuha ng ASEAN Scholarship. Sa ilalim nito, sagot ng Singaporean government ang pag-aaral ng mga papasang scholar sa loob ng 4 na taon. Gayon din ang mga allowance, school fee, accommodation, return economy airfare at medical benefits at insurance. Hanggang February 21, pwede mag-apply. Sa mga interesado, pumunta sa link o iscan ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.